Tayo po muli manalangin. Father God, salamat Lord sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat Father God sa pagmamahal mo sa iyong mga anak sa dakong ito, Panginoon. Pinakikita mo, Ama, ang tunay na kapangyarihan mo pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ama, salamat Panginoon. Nalangin ko Lord. Bigyan mo kami ng katalinuhan, maunawaan namin yung mga salita, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po, Ama, at kabilang yung lingkod, bigyan mo ako ng wisdom, Ama, at maibagi ngayon sa iyong kalooban. Salamat po, Father God, pagpalaan mo yung mga salita sa gabi ito. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos, no? Yes. Ang Diyos po talaga hindi nagkulang. Amen. Alam mo yung pinakamasarap na tumawag sa Panginoon? Kung kailan ka dapat tumawag sa Panginoon? Alam mo yung pinakamasarap? Yung nakakaramdam ka ng sakit. Yung may pinagdadaanan ka, yung yung parang yung iyak mo matindi, yung parang pag tumawag ka sa Panginoon, napakatindi yung, kasi sa buhay mo kasi, pag may problema ka, hindi kayang baguhin yung hindi mo kayang baguhin yung mga gusto mong baguhin. Yung problema mo, hindi mo ito kayang lagpasan kung wala ang Panginoon. Pero pag ang Panginoon, kaya niya itong baguhin. Kaya niya tanggalin yung lahat ng problema. Kaya kanyang busugin, kaya kanyang pagpalain, kaya niyang ibigay yung lahat. Kaya pag tayo may problema, yan po ay isa rin bagay para tayo maging malakas. Kasi yan po yung, subukan mo pag ikaw ay may problema, talagang may karamdaman ka, sa oras na yung pag tumawag ka sa Panginoon, 100% nakikinig ang Diyos. Amen. Alam niyo kung bakit nakikinig ang Panginoon? Kasi pag tayo na po ay tumatawag sa Panginoon, na talagang umiiyak ka, naghahalo na yung luha mo at saka yung sipon mo, sa pagtawag sa Panginoon, kasi talagang nandun yung iyong pagluhod, pag-iyak sa Panginoon, hindi na ikaw ang nananalangin mo. Ang banal na Espiritu nananahan sa atin, yun na ang nananalangin para sa iyo. Kasi hindi mo na kayang banggitin, hindi mo na kayang sabihin sa Panginoon yung matinding pinagdadaanan mo. Yung matinding pinagdaraanan ng problema, yung matinding pinagdaraanan mo, yung karamdaman na pinagdaraanan mo, hindi mo na kayang sabihin. Kaya yung banal na Espiritu na nananahan sa atin, yun na po ang nakikipag-usap sa Diyos, siya na yung tumutulong sa iyo. Ang sabi ng kanyang salita, ang banal na Espiritu na ang nananalangin, tulog ka na, diri-diretso pa yung panalangin ng banal na Espiritu para sa iyo. Kaya yung lahat ng pinapanalangin ng oras na yun, na sobrang sakit ng nararamdaman mo, lahat po ng yun, nakakarating sa Diyos. Kasi ang kapangyarihan ng Panginoon, kasi yung banal na Espiritu, siya yung nananalangin para sa iyo. At yung wika, yung salita ng banal na Espiritu, naiintindihan ng Ama. Ganun po katindi ang kapangyarihan ng taong lumuluha, tumatawag sa Panginoon ng taos sa kanyang puso. Yun po ay ang banal na Espiritu na ang nagpapatuloy ng ating panalangin. Kasi hindi na natin mabanggit yung mga tamang words para tayo manalangin. Kasi tayo umiiyak, yung ating mga mata, puno ng luha, yung ating sipon nagsasama na, yun po yung hinahanap ng Diyos. Yung turok na turok yung puso mo, tumatawag sa Kanya. Yung talagang ramdam mo yung may problema ka, na napakatinding problema mo, umiiyak ka, Panginoon, kailangan yun na. Hindi na tayo tumatawag nun. Hindi na tayo, hindi ang banal na Espiritu nananahan sa atin. Kaya pag tumawag tayo, pansinin mo, pag ikaw ay lumuluha, may karamdaman kayo sa pamilya mo, halos kumisan, mga dalawa kayo may karamdaman, lumuluhod kayo sa Panginoon, mapapansin nyo, hindi na nyo alam kung ano sinasabi nyo. Kasi ang nagsasalita na ng oras na yun, ang banal na Espiritu na. At ang daling dumating nung hinihingi mo, ang daling dumating nung tinatawag mo. Kaya pala, pag tayo may problema, ito pala yung daan para mas mabilis tayo makakunik sa Panginoon. Kasi hindi na tayo yung kumukunik. Yung banal na Espiritu nasa atin, yun ang kumukulik sa Ama. Kaya ang bilis nakakarating yung ating request sa Kanya, ang bilis kumarating ng response ng Panginoon. Kasi hindi na po tayo ang nananalangin, kundi ang banal na Espiritu na po ang nananalangin. Parang ganito, parang ako hindi marunong masyadong mag-Bisaya, pero pag dumating sila tiniri doon sa Cebu, at sila ang naghanap ng kami tutuluyan, mabilis nilang makukuha yun kasi kaya nilang magsalita, yung lingwahe ng Tagalog, maintindihan nila. Amen. Ako pag pumunta ron, mahihirapan ako kung paano kayo paliliwanag. Baka di rin kami magkasabot. Hindi ko maintindihan yun kasi hindi ko masyadong alam ang lingwahe nila. Ganun po tayo sa Panginoon. Pag ang banal na Espiritu na nagsasalita, dahil naranasan ko po yan yung talagang yung nangyari ng kay Paul, talagang lumuluha ako. Hindi ko na alam ang sinasabi ko.
parang nag-iispikit ng galaan ko at biglang dumarating ang kasagutan sa ating pananalangin. Kasi ang banal na Espiritu na po. Napansin niyo yun? Tulog ka na, nag-iisip ka na, nanalangin pala ako, nakatulog na ako. Pero nakatulog ka na, pero ang pananalangin mo tuloy-tuloy kasi ang banal na Espiritu ang nagpatuloy po ng ating pananalangin. Pag tayo po'y nasasaktan, nakakaramdam yung ating katawan ng sakit, yung problema, yun po ang mabilis itawag sa Diyos. Yan po tinidinig ng Panginoon ang ating tawag na mas mabilis. Kaya po yung nangyari sa kala Silas at saka kay Paul at kay Silas nung sila po ay nakulong. Sabi rito sa Gawa chapter 16 verse 22 hanggang 26, nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at pinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ibibilanggo at pinagbantayang mabuti. Pinasok sila sa bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, si Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig. Nakikinig naman ang mga bilanggo. Walang anuman ay lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto ng nakalag ang mga talikala ng lahat ng bilanggo. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Kung papansin niyo, bago nakulong si Pablo at si Silas, napakarami kong bugbog ang inabot nila. Kasi sila'y pinagbintangan na sila'y nagsasalita, nagbabahagi ng hindi ayon sa kanilang kautusan. Kasi pinaratangan sila ng isang tao. Kaya sila ay hinagupit, binilanggo. Siguro bago sila ay binilanggo kasi yung hagupit noong una, marami yan eh. Sipin mo, subat-subat ang kanilang likod, tubuan sila, dinala doon, napakatindi ng pinagdaanan nila, napakatindi ng sakit na kanilang pinagdaanan ng dalawa, at doon pa sila nilagay sa kalulutuluan ng bilangguan. Diba yung pinagdaanan nila matindi? Kaya siguro, nung nananalangin sila, hindi na sila halos ang tumatawag noon kasi napakasakit ng katawan nila. Matindi yung pinagdaanan nila, siguro halos magkulap sila, halos mawalan sila ng malay sa hagupit na dinanas nila. Kasi ang sabi ko, kahit yung mga taong bayan tumulong para sila'y gulpihin, para sila'y hampasin. Napakatindi ko ng pinagdaanan at napakasakit ng kanilang damdamin, ang sakit ng kanilang katawan. At yung time na yun po yung panahon na tumawag sila sa Diyos. Talagang kahit anong sakit, pero hindi nila sinabi sa Panginoon. Kahit nakaranas sila ng matinding karamdaman, matinding sakit sa kanilang ginabot, hindi nila sinabi, Panginoon, ito ba yung dapat kong abutin? Ito ba dapat namin anihin sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon, na kami ay naging tapat sa inyo? Bakit ito pa ang inabot namin? Hindi po ganun ang sinabi ng dalawa. Sa kabila ng sakit na dinanas nila, sa kabila ng bugbog na dinanas nila, na halos kamatay nila, ang sabi nito, nagpuri yung dalawa. Nanalangin sila, umawit sila, kaya nga sabi ko kanina, ang pinakadabis na tumawag sa Panginoon, yung ikaw ay may nararamdaman, yung ikaw ay may matinding problema, yung ikaw ay mayroong alam na hindi mo kayang gawin, at yun ay gagawin ng Panginoon sa iyo. Yung sakit na sakit ka na hindi mo alam kung anong gagawin mo, yung napakatinding pinagdaraanan mo, yun po ang pinakamasarap na nalangin, kasi hindi na tayo ang nananalangin, kundi ang banal na Espiritu na nasa atin. At nung manalangin po sila ng sila umawit ng mga himno, sila ay nanalangin, bigla pong nakalag ang talikala sa kanilang kamay, sa kanilang mga paa, lumindol, nawasak ang bilangguan, at sila po ay lumaya. Sa ating pong buhay, pag tayo ay sobrang nasusugatan, sobrang nasasaktan, pag ito po pinagkatiwala natin sa Panginoon, tayo ay tumutulong sa Panginoon na luhaan, ang sipon tumutulong, yun po ang tunay na pagtawag natin sa Diyos. At ang lahat ng bilangguan na ininganan kung saan ka nakalagay, wawasakin ng Diyos. At kung ikaw ay nakagapos sa talikala sa kahirapan, palalayain ka ng Panginoon. Kung biro kang karamdaman, nakagapos ka sa isang matinding karamdaman, palalayain ka ng Panginoon. Tatanggalin yung talikala na nakagapos sa iyo dahil sa karamdaman yon, ang Panginoon po ang magpapagaling sa iyo. Lahat po ng kailangan natin, lahat po ng piling mangyari sa atin ng magagandang bagay, pag ito po ay ating itinulong sa Panginoon, sa kabila ng sakit na ating nararanasan, ito po ay pakikinggan ng Diyos.
Kaya pala pag tayo mayroong pinagdaraan ng karamdaman, ito na yung pagkakataon mo na mas higit na mas malapit ang pagtawag mo sa Diyos. Kasi mas higit yung pagtawag mo na sincero ka. Kasi pag ikaw ay malakas, parang nananalangin ka lang ng Lord. Parang kulang yung diin ng pananalangin mo. Pero pansinin mo, pag yung pinapanalangin mo ay matindi, talagang nandun yung pagluha mo, pag-iyak mo sa Panginoon, ramdam mo ang kasagutan. Ramdam mo yung kasagutan. Ramdam mo agad na napaka-bilis ng response ng Panginoon. Ito po ay hindi lang isang beses, napakadaming beses kong naranasan na ako'y tumatawag sa Panginoon. At salamat din sa aking paa na nakakatakbo na ako. Purihin ng Panginoon. 2 araw nang naranasan nakaraan, saka kanina, binibilang ko yung ginawa ko kanina na nasa 400 na talon. Tapos lumakad pa ako, talagang okay na. Sabi ko kasi sasakay, dati hindi ko na ito naitigilok. Sasakay na ako sa aeroplano. Sabi sa Panginoon, pag dineclare natin na tayo yung pinagaling ng Diyos. Yes. Kasi siguro kaya nakaranas ako ng ganito, alam mo naman ang kaaway pero hindi siya nagtagumpay. Talagang siguro lalayas na naman ito, pupunta na naman sa kaya salamat sa Panginoon na po. Pag tayo, at saka yung mga panahon na yun talaga, laging dinudulog ko sa Panginoon. Pero hindi ako nagsasabi, Lord, kailan mo pa ito pagagalingin? Hindi ako, masasabi ko, Lord, alam ko, pinagaling mo na ako. Hindi dinideclare ko lagi ng gano'n. At salamat, simula kahapon hanggang kanina, hindi ko na naramdaman yung dating naramdaman ko na tumatakbo na ako, nakakatakbo na ako, nakakatalo na ako, sabi ng pastora. Ano naman yan? Bigla naman yung galaw mo. 400 na talon. Tapos, gumaganon-ganon ako, talagang maraming exercise na ginawa ko at yung pawis at tumutulong matindi. 2 palit ako ng damit at naramdaman ko ang complete healing. Salamat sa Panginoon sa ating pagtawag sa Panginoon, sa ating pagluwa sa matinding pangailangan. Hindi po nabibigo ang bawat isa sa atin. Kaya si Ate Derek, pinaranas siya ng pag-aalala at talagang nung tumawag siya sa Panginoon, matindi siguro, Lord, gusto kong pumunta ng Cebu. Diba? Kaya sabi siguro ng Panginoon, sige, diba? Hindi naman magagamit. Kumbaga, pag binigay ng Panginoon, hindi po yan mahirap din. Mas mabilis. Mas mabilis yan. Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi niya sa Ephesians chapter 5 verse 19 to 20, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng bagay nasa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya ito, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno. Sa bawat ginagawa natin, sa ating ginagawa ko, dito tayo nag-aawitan muna. Sa bahay, ganun gawin mo. Pag ikaw ay gusto itulog sa Panginoon, sabi ko, salamat ko, tulad yung nangyari kila Ian, nagkaroon sila ng karamdaman pamilya. Yun yung pagkakataon nila. Hindi sila umaalis sa bahay nila, umawit ka ron, tapos dumulog ka, lumuluha ka, kahit may nagtatawa po, hindi mo pinapansin. Sige ka na, panalangin ka ng panalangin. Baka yung tumawag, nagtatawa po, umiiyak na, ano bang nangyayari dito? Diba? Pati siya, mahahawakan siya ng iyong espiritu. Ngayon po na-realize na pag meron kang karamdaman, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon para tumawag sa Kanya. Amen. Gawin natin yung opportunity na ito na yung panahon ko ngayon. Hindi ako makakalis ng bahay. Hindi pa siya magandang pakiramdam ko. Ito na, Lord, ito na talaga. Tumawag ka na sa Panginoon, ito na. At habang tumatawag ka, nandun yung luwa ka, Panginoon, salamat. Dahil alam ko, gusto mo akong makausap. Gusto mo akong lumapit sa iyo. Gusto mo akong mayakap. Kaya ito yung nangyari sa akin ngayon. At alam ko, Panginoon, ngayon, narito ka sa aking katabi. Pag tayo may naramdaman kaunti, yun po ang lagi natin isipin. Pag tayo po ay nabitin sa pagkain, wala, bigas ng bukas ng umaga. Tulog ka sa Panginoon. Lord, salamat kasi ito yung fasting time ko. Hindi ko ito sasayangin. Wala akong kain ngayon, mananalangin ako. Pag yung po lagi ang nasa puso't isip natin, tandaan ninyo, walang magagawa ang kalaban. Bubuhos at bubuhos ang pagpapala.
Kasi, ano magagawa niya? Hindi ka na nag-worry, wala kang pagkain. Akala mo, mag-worry ako, mananalangin ako. Diba? Kung nilaglat ako, kala mo, iiyak ako sa Panginoon, tatawag ako sa Panginoon ko, sasamantalahin ko ito. Dahil doon po yung mas mabilis na response ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon dahil alam po tayong lahat halos nakaranas nito. Si Gemma nakaranas at talagang naranasan din naman niya ang response ng Panginoon. Si Ian, kami, si Paul, sa amin, sila Ate Miri, alam ko, umiyak din yan. Sila Dodoy. Diba? Salamat, di ba? Dahil doon lalo tayong napalapit sa Diyos. At naranasan mo yung presensya ng Panginoon, napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi sa verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng bagay daw ay nasa atin, nasa Panginoong Jesucristo. Pag siya po ay nasa atin, hindi po tayo magkukulang. Salamat sa Panginoon yung mga oportunidad na binibigay ng Diyos. Kaya masabi ko yung pagsubok parang kutsilyo yan. Pag hinawakan mo sa talim, pag tumating sa iyo, masusugatan ka. Pero pag hinawakan mo sa handle, yan yung magagamit mo na tools para sa iyo. Pakikinabangan mo yan. Maging matalino po tayo sa pamumuhay natin bilang mga anak ng Diyos. Magpakatalino tayo dahil sabi ng Panginoon, mga anak, magpakatalino kayo. Kasi alam ng Diyos, kaya mo yan. Alam ng Diyos, matalino tayo. Alam ng Diyos, pag binigyan ka ng testing ng Panginoon, alam niya, ipapasa mo yan. Alam ng Panginoon yan eh. Kaya salamat sa Panginoon sa patuloy niyong pagbibigay ng wisdom sa atin. Alam ko, kaya pala pag minsan, kaya pala yung mga tao pag may nararamdaman, pag tumawag, umiiyak. Tapos kung minsan, hindi mo na alam kung anong sinasabi mo, yung pala, ang banal na espiritu na nandun, nagkikipag-usap sa Panginoon. Kaya maramdaman mo ang bilis-bilis, di ba? Kasi yung tao pag umiiyak, umahagulhol, may taong lumalapit. Oo. Hindi pa nananalangin yan, umiiyak pala, may lumalapit. Bakit sister? Ano nangyari sa'yo? Kasi may problema ako. Ayan mo, ang Panginoon nandiyan. Pansinin mo, di ba? Hindi ka pa humihingi ng tulong, may lumalapit na sa'yo. Kasi mayroong kinakausap ang banal na espiritu. Nakakaramdam. Alam ng Panginoon ang kailangan niyo. Kaya po, pag tayo ay may kaunting problema, kaunting lumukot tayo sa pag-uwag tayo ng worry. Lumiyak ka sa Panginoon. Lord, ito ang pagkakataon ko. Pasalamat ka, ito ang pagkakataon ko. Huwag tayong ang magaling na, Panginoon, bakit ako? Madalas ganun eh. Bakit ako ba? Bakit? Diba? Pero sila Pablo, wala eh. Hinampas sila, hinagupit lahat-lahat. Pero hindi sila nag-uore, hindi sila nagsabi na, bakit kami, Panginoon, bakit kami ay kinulog na, hinagupit lahat-lahat, samantalang kami naglilingkudan sa iyo. Ang sabi sa kanyang salita, nagpuri yung dalawa, nanalangin, umawit, at nagkaroon ng bintol, dawas. Lahat po ay piling mangyari pabor sa atin. Pabor po sa atin ang lahat ay bibigay ng Panginoon. Kaya sa ating pong pagtawag, paglilingkod sa Panginoon, huwag po tayo pabalisa. Ibibigay ng Panginoon. Dito po sa atin, kaya nga, ngayon sinimulan ko na yung pananalangin sa lahat ng opisyalis ng ating bayan. Simula gobernador daw sa mga barangay kagawad, ipinapanalangin ko na sila. Sabi ko, Panginoon, alam ko, isang araw darating silang lahat sa lugar na ito at maglilingkod sila sa iyo. Dahil magkakaroon ng malaking templo sa lugar na ito. Salamat sa Panginoon dahil alam ko sa pananalangin mayroong paghimala. Yan po ang ating kakapitan, yung pananalangin. Kaya sabi ko, Panginoon, gusto ko next year talagang yung silyado na itong area. Para sa hating gabi, piling tumugtog. Pag nagising ka ng hating gabi, nagising kami, ni Jojo, piling ko siyang tawagin, Jo, dito ka muna. Tumugtog tayo, umawit tayo sa Panginoon. Mahating gabi, mananalangin ka. Sabi din si Silas, kung hating gabi, tutulog sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, pag maaga pa, daming tumatawag sa Diyos. Pero pag hating gabi na, wala nang isip. Ikaw na priority ka ng Panginoon. Nagmumursip ka, tumatawag ka sa Panginoon. Napakasarap po ng pagramdam at patuloy na babaguhin ng Diyos ang ating buhay. At ang lugar na ito, mapupuspos ang kapangyarihan ng Panginoon
at ang lahat po ng idudulog natin sa Diyos sa lugar na ito, Kanya po mapapakinggan. Tayo po ay tutugunin ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Pagbalik namin galing Cebu, nag-iisip na ako kung paano mag-uumpisa na naman para magkaroon ng extension, para gusto mo ba, pero bago ito tatanggalin, gusto ko yarin na yung ibabaw. Maganda na yung ibabaw, talaga na yung pagdating ng anniversary natin, mas malaki siya, mas maganda. Daming gusto ipagawa ng Panginoon. At alam ko, ang Panginoon din ang magbibigay ng budget. Kasi hindi natin ito kaya gawin kung tayo lang. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin sa lugar na ito. Kasama po natin ang Diyos. Sabi ko nga, sa lugar na ito, patuloy po tayo makakaranas ng pagbabala pag tayo po ay patuloy ng tiwala sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sana po tayo maging matibay sa paglilingkod natin sa Panginoon. Maging matatag, magpakatibay sa akin niya, mga anak, magpakatibay kayo. At gaya ng sinabi ko ng mga nakaraang linggo, marami pong tao na gusto nila tayo ay mabigo sa ating mga pangarap o sa ating mga ginagawa. Kaya magpakatatag po tayo at tayo po ay magtatagumpay. Salamat sa kanyang mga salita. Tayo po yung mga Father God, salamat Lord sa inyong kabutihan sa bawat sa aming Panginoon. Pagpalain mo Lord ang iyong mga salita ngayong gabi, ito po ay tumubo sa aming mga puso, Panginoon, po ay aming mga ipamumuhan. Salamat Father God, ang namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord.